Pagtungtong ng ikapitong buwan ni baby ay tutubuan na siya ng kanyang baby teeth. Unang tumutubo ang sa itaas na mga ngipin. Sa loob naman ng 1 taon at 8 months ay nagsisimula na rin tumubo ang sa ibabang parte. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Karamihan sa mga bata ay mayroon ng 20 baby teeth pagsapit ng ika-3 taong gulang. Ang ilang baby teeth ay maaaring humantong sa mga problema sa ngipin pagdating ng hustong gulang. Ito ang mga sintomas o palatandaan na nag-iipin na si baby. 1. Excessive drooling o paglalaway. Isa sa unang palatandaan na nag-iipin na si baby dulot ng namamagang gilagid ay ang paglalaway. Kaya naman sa pagkakataon na ito ay dapat maghanda ng maraming bibs at towel bilang pamuna sa kanya. 2. Rashes. Dahil sa matinding paglalaway ni baby ay maaari rin siyang magkaroon ng rashes o red mark sa kanyang mukha. Kaya dapat ugaliing punasan ang laway at lagyan ng baby skin cream o moisturizer ang kanyang mukha. 3. Pangangagat. Dahil sa pressure ng papalabas ng ngipin sa kanyang gilagid ay mapapadalas din ang pangangagat ni baby sa mga bagay na kanyang mahahawakan o maisusubo. Maaaring ito ay laruan, teethers, kanyang daliri at paa, o kaya naman ang utong ni mommy habang siya ay pinapasuso. 4. Pagiging iyakin. Dahil sa sakit ng namamagang gilagid ay magiging iyakin din si baby. Kaya kailangan lang maging mahaba ang pasensya at tulungan siya ma-overcome ang discomfort na nararamdaman niya. 5. Hematoma. Ang gum hematoma ay ang pagdudugo ng gilagid ni baby. Ang karaniwang palatandaan nito ay ang bluish lump sa gilagid na hindi naman dapat ipag-alala ng mga magulang. 6. Hirap sa pagtulog. Dahil sa sakit at discomfort na nararanasan ay mahihirapan ring matulog si baby. Kaya naman para mabantayan pa rin siya ay hingin ang tulong ng iyong asawa at magpalitan sa pagbabantay sa kanya. 7. Ubo. Ang pag-ubo ay isang palatandaan na rin ng pangingipin ni baby. Dulot ito ng matinding paglalaway na dahilan para masamid o mabulunan siya. Madalas ito ay dry cough at hindi naman isang sakit na dapat ipag-alala. 8. Walang gana kumain. Dahil sa sakit ng namamagang gilagid ay mahihirapan ring kumain o dumede si baby. Magkaganon man ay kailangan pa rin siyang pilitin para siya ay magkaroon ng lakas at hindi magkasakit. 9. Lagnat. Isa pang sintomas ng pag-iipin na si baby ay ang low-grade fever. Hindi naman ito nakakaalarma, ngunit kung ito ay tumagal ng lagpas 3 araw na ay kailangan ng pumunta sa doktor at magpakonsulta. 10. Diarrhea. Ang pag-iipin ni baby ay madalas na sinasabayan rin ng pagtatae o mild diarrhea. Ito ay dahil sa pagkakalunok ng maraming laway dulot ng namamagang gilagid niya. Kung ang pagtatae ay nagpapatuloy at mas lumala ay dapat agad na siyang dalhin sa doktor. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.